Kaya naman, hindi lamang nila naabot ang buong Pilipinas, kundi maging ang may 40 na mga bansa sa mundo. When the Lord led me to go back to university to teach no longer revolution or violent revolution, but the Bible, during vacant period, I taught the students about the Lord Jesus Christ. And then it grew miraculously. In 2 years' time, this ministry penetrated 42 schools, colleges, universities in Metro Manila. And I had no any ambition to be a preacher. I wanted to be a trial lawyer to put in jail all the evil people in our country. I was so idealistic. But there was no peace in my heart for 3 years until the Lord told my sister, tell your brother I'm calling him to the ministry. I abandoned everything and I surrendered everything to the Lord and told him, okay, I'll obey you and serve you. But you have to use my life mightily, because my one and only life is to be dedicated to you. And I don't want to have a mediocre life, not because for myself, but I want really to make my life productive for the cause of God. Dahil sa kanyang integridad at mabuting halimbawa, iba't ibang pagkilala at parangal ang iginawad sa kanya sa loob at labas ng bansa. Nahalal din siya bilang pinuno ng iba't ibang international Christian fellowships at organizations. Ngunit ang pagiging ulirang ebanghelista ay isa lamang sa mabubuting katangian ni Brother Eddie. Ang totoo, isa rin siyang mahusay na ekonomista, alagad ng edukasyon at kampyon ng maliliit. Nang makatapos ng Bachelor of Science in Commerce, Major in Economics and Minor in Finance mula sa dating Philippine College of Commerce na ngayon Polytechnic University of the Philippines, naging profesor din siya rito. May 7 taon din siyang nagturo ng Political Economics, Finance, and Management sa kolehiyo. Si Brother Eddie, the longest-serving regent ng Polytechnic University of the Philippines. Ako ho ang magpapatunay sa inyo na lahat ng tinanggap ni Brother Eddie honorarium bilang board member ay ibinibigay niya sa scholarship program. Kahit 1 sentimo, wala hong tinanggap si Brother Eddie. Malaki ang pagpapahalaga ni Brother Eddie sa mga kabataan. Dahil ang krusada niya para sa isang marangal na Pilipinas ay nagsimula nang siya'y isang student leader pa lamang. Dahil ang puso'y tumitibok para sa mga may at naaapi, hindi niya alintana ang makulong ng 2 beses noong panahon ng martial law sa ngalan ng prinsipyo at ng katotohanan, katarungan at katwiran sa lipunan. Nang kamkami naman ang lupa ng kanyang mga magulang, pati na ang sakahan ng iba pang maliliit na magbubukid sa probinsya ng Bulacan, buong tapang niyang ipinaglaban ang kanilang karapatan. At kahit estudyante pa lamang, nagawa niyang ipakulong ang kanilang nakalaban na nagsabwatang huwes, piskal, mga abogado at pulis. Ang malasakit na ito sa api at maliliit ang nagtulak kay Brother Eddie upang manindigan para sa isang floor contemplasyon noon. We are only asking justice through the granting of retrial to floor contemplation. At para sa sambayanang Pilipino na patuloy na nabibiktima ng pang-aabuso ngayon, hindi po sila nagdalawang isip na tulungan kami. Tinulungan po ako ni Brother Eddie at ni Sister Dory na makahanap ng trabaho at makapagsimula po ng bagong buhay. Hindi kailanman umurong si Brother Eddie na harapin ang anumang hamon ng pagkakataon. Lalo pa kung ito'y sa ngalan ng katotohanan, katarungan at katwiran. Para sa muling pagbangon ng Pilipinas. Under the Bangon Pilipinas movement, mawawala ang suspicion and doubts. For the first time in history, ay magkakaroon tayo ng tunay na uprooting the deep-rooted problems, injustices, resentment, bitterness,
once and for all, give the Filipino people a chance to experience genuine reconciliation so that we can attain this so-called elusive unity, which is a vital ingredient for a peaceful society and a progressive nation. Ang Pilipinas, pagsamasamahin man ang natural resources ng Singapore, ng Taiwan, ng Hong Kong, ng Brunei, wala sa kalingkingan ng kayamanan ng Pilipinas as far as natural resources are concerned. Kung meron lang tayong good government, hindi ko dapat naghihirap ang mga Pilipino. We will leave no single stone unturned in demolishing and destroying the apparatus or the mechanism or the built-in mechanism of corruption in our country. Because we believe the responsible factor for massive poverty in our country today is the unabated political corruption. Kahit na anong klaseng sistema ng pagbabago sa gobyerno, kapag ang magbabago ay yung mga taong may proven track record of corruption and greed for power and money, walang pag-asa ang future ng mga kabataan. What we need is a new kind of politics. Mag-i-implement ng tamang programa without monkey business para humapabilis ang matagal na nating pangarap na magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating bansa. I will never tolerate nepotism. I will never tolerate palakasan system. Absolute ang transparency, absolute ang accountability policy, walang transaction sa gobyerno na hindi alam ng taong bayan, walang secret deals, pero bago gawin yon, itaas ang economic security ng lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno. Panahon na para bigyan ng break ang mga magsasaka, mangingisda, hindi makabili ng mga kailangan sa pangingisda, ng mga bangka dahil walang suporta ang government. Give the Filipino people a chance, even the last chance in this generation, to experience a kind of government that they never experienced before. Ang commitment ng Bangon Pilipinas Party sa Diyos at sa bayan, lalo na sa susunod na henerasyon. Brother Eddie, ebanghelista, ekonomista, alagad ng edukasyon, kakampi ng maliliit, kampyon ng katotohanan, katarungan at katwiran. Para sa bagong Pilipino, sa isang bagong Pilipinas. Iyan si Brother Eddie Villanueva. Mayroon pong isang matanda na napakatalino. Siya po'y nakaharap ng isang kabataan at binigyan po ang matanda ng isang pagsulit. Ang sabi ho ng batang ito, "Itay, kung talagang matalino ka, maaari ko po ba kayong subukan?" Pumayag po ang matanda sa isang simpleng pagsubok. Sabi ho ng bata sa kanya, "Maaari po bang hulaan ninyo ang ibon na nasa aking kamay, kung patay o buhay?" Nagulat po ang matanda sa kabataang ito. Hindi lang ho matalino ang bata, siya po'y tuso pa. Ang sabi ho ng matanda, "Kapag sinabi kong buhay ang ibon na yan, marahil yan iyong pipisilin at ipapakita mo sa akin na walang buhay ang ibon. Subalit kapag sinabi kong ang ibon na yan ay patay, wala kang ibang gagawin kundi ibuka ang iyong palad at ipapakita sa harapan ko na lumipad nga ang ibon. Marahil ang sagot, anak, sa iyong katanungan ay wala sa akin," ang sabi po ng matanda. Ang kasagutan sa iyong nag-iisang tanong ay nasa iyong mga kamay. Marahil mga kaibigan, mga magulang, mga minamahal ko pong mga kababayan, sa darating pong 2010 election sa Mayo, nasa ating mga kamay kung muling aangat ang bansang Pilipinas. Pagpalain po kayo ng Diyos, pagpalain ng Diyos ang bansang Pilipinas. Naniniwala po ako sa pamumuno ni Brother Eddie Villanueva bilang presidente ng bansang Pilipinas. 6 na taon na walang korupsyon, Pilipinas ay babangon. Bagong simula para sa bagong Pilipinas. Posible pa.